Breaking na breaking news po ito mga kababayan. Nako po, pahiya, supalpal itong si Ping Lacson kay Cayetano. Talaga namang napahiya ito. Wala pong baha sa Taguig. Talagang itong si Ping Lacson gumagawa ng kung ano-anong mga chismis. Talagang napahiya ng husto ito. Naduwag itong si Ping Lacson na pumunta ng Taguig. Mga ebidensya daw napakarami. Ito ang pasabog ni Ping Lacson. Sabi naman ni Atty. Topacio, namumulitika itong si Ping Lacson. Pagkalaban, gigipitin, gagawan ng kaso. Pero yung issue ng flood control, gaya ngayon mga kababayan, lubog na lubog ang Pilipinas. Ipinagyayabang na naman ng mga kawatan ng mga bendalo, gaya na Anticlair, yung kanyang mga ayuda. Namamahagi na daw ng milyon-milyones na 20 pesos na bigas at mga pansit canton 3 itlog. Ipinagyayabang niya. Nasampal tuloy ng isang netizen, subukan mong pumunta sa bahay. Baka isampal ko sa mukha mo yung pansit canton na may amoy pa. Parang ganun mga kababayan. Kaya dito mga kababayan, nasupalpal itong mga bendalo. Baha pero namumulitika ang mga ito. Sabi nga ni Cayetano, subukan mong pumunta ng Taguig, hindi ka malulunod. Kaya itong si Ping Lacson napahiya dahil hindi bumaha sa Taguig. Pinagyayabang nila mga kababayan yung 500 million na G. Araneta. Aba, hanggang tao na naman yung taas ng tubig. Sinasabi ni BBM, wala nang baha. Dahil ginawa na natin, naglagay tayo ng mga higanteng tubo, sinlaki ng mga tao. Hindi na babaha, ay naka ngayon lang bumabaha mga kababayan. So dito, makikita natin ang kanilang ginagawa. Si Marcoleta, lalaya na daw ngayon. Hindi natin alam kung totoo dahil binaha ang mga kulungan dahil sa baha. Dahil sa bagyong ito. So ngayon mga kababayan, supalpal ngayon itong si Cayetano. Pakinggan po natin mga kababayan. Alam niyo naman ang mga ito. Si Marcoleta ang pinag-initan. Yung mga 18 Marines, ginigipit. O ngayon si Cayetano naman. Ito, pakinggan po natin. Tingnan lang po natin yung pahayag na ito. At mamaya si Atty. Topacio paano niya pigain ang mga ito. Isinumiti na ng tanggapan ni Senator Ping Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang nakalap kaugnay ng umano'y ghost project sa Taguig. May naging tugon naman dito si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano habang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may mga senador umanong humaharang sa nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa susunod na linggo. Si Sheena Torno, Sir po. Sa Office of the Ombudsman na ang mga ebidensyang nakalap ng tanggapan ni Senator Ping Lacson kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Taguig. Ang Taguig ay tinuturing na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Lacson na sapat na umano ang mga nakalap na ebidensya para sa posibleng pagsasampa ng kasong plunder, malversation at graft. Isipin nyo mga kababayan, kakasuhan na naman ng plunder itong si Cayetano. Pero hindi bumaha sa Taguig mga kababayan. Pahiya itong si Ping Lacson. Sabi nga ni Cayetano, meron din daw ebidensya laban dito kay Ping Lacson. Sa dami ng mga kawatan na binulgar ng mga Marines, maski itong mga tuplok na ito na nangubra ng mali-malitang kwarta, aba safe na safe. Dahil ibibigay na daw yung Blue Ribbon Committee kay Boying. Kaya piyesta-piyesta. Mga kababayan, yung mga congressman naman na mga nasa Maletagang, aba nanghihingi pa ng panibagong budget. Lalong-lalo dyan sa Ilocos, puro bahana mga kababayan. Maski sa Bulacan, baha-baha sa Metro Manila.
Naku po mga kababayan, hanggang tao sa Parañaque, Cavite, Marilao, hanggang sa May Kawayan, hanggang dyan sa San Miguel, Bulacan, hanggang dyan sa Bukawi, baha na hanggang Kalumpit mga kababayan. So dito, kung ano-ano na naman ang ginagawang pagyayabang ng mga buhaya dito. So si Cayetano na naman ang kanilang pinag-iinitan. Gaya ng ginawa kay Marcoleta. Dahil hindi nila mapigil si Marcoleta sa pagsisiwalat ng katotohanan. Ako po, yari na si Lacson dito, magtago na ito. Yan ang sabi ni Salvacion ng Pampanga. Ala may Kenny pala. Mga boboli sa tangalista. Kainin nyo yung pansit canton na ayuda nyo. Yung 20 pesos, isampal ko sa mukha nyo. Sabi ni Tessie, gamad. Naku po, galit na galit. Subukan yung pumunta sa bahay. Baka isungal-ngal ko sa mga bunganga nyo yung 20 pesos sa bigas, ibebenta nyo pa. Buisit! Sabi ni Magnus ng Santa Maria. Ayon pa kay Senator Lacson, naiiba umano ang uri ng mga irregularidad sa mga proyekto sa Taguig kumpara sa mga naunang naidokumentong anomalya sa Bulacan. Dagdag pa niya, umabot umano sa 14.4 billion pesos ang halaga ng infrastructure project sa Taguig mula 2020 hanggang 2025. Sabi pa ng senador na magpapatuloy ang kanyang tanggapan sa pangangalap at pagsusumite ng iba pang ebidensya sa Office of the Ombudsman. Nagbigay naman ng reaksyon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa isinagawang pagsusumite ng ebidensya ni Lacson sa Office of the Ombudsman. I was just informed na may final si Senator Panfilo Lacson sa Ombudsman. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, and yun nga, para makatutok kasi malaman natin kung ano talaga accusation. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance. Sa kanyang Facebook Live ditong Martes, nanawagan si Cayetano sa publiko na mag-ingat sa umunoy mga malicious accusations. But sabi ko nga po sa inyo, di ba? Hate the sin, love the sinner. Dagdagan ko pa po. Love the sinner, hate the sin, destroy the sindikato. Yan. Kasi minsan pag may sin, ikaw lang. Minsan, marami na, sindikato na yon. So, O nakita nyo, binanatan itong si Ping Lacson dito. Kasi naman mga kababayan, talagang gagawin lahat nila para itong si Minority Leader Cayetano ay mapatahimik nila. Tignan nyo naman ang ginawa kay Marcoleta. Ginawan ng mga kaso. Ginawan ng kung ano-anong asunto. Yung mga pribadong donasyon, ginawang plunder. No bail ban pa, hindi makapagpiyansa. Mga kababayan ko, sabi nga nila, sa lahat ng iyong itatanim, meron kang aanihin. Kung masama ang itinanim mo, masama rin ang bunga nito. Kaya sabi ng mga komento, Lacson, makakarma ka rin. Paglabas ni Marcoleta, magtago ka na. Yari na. Aburido na. Pati yung amo mo na si Dayunyor. Si di na makapagsalita. Bubulol-bulol na. Sabi ni Sabas, Galotera. Nakapit bahay ni Erwin Retiras ng Korea. Nagaani ng broccoli at kamatis. Shout out. Eto na, Mamir na Aura. Shout out sa'yo, Gaspar Beltran. Sa lahat ng mga kababayan natin dyan na tuloy-tuloy na nanonood. Salamat sa inyong suporta. Kaya ito ng pasabog ni Cayetano. Ping Lacson, nataranta na. Erwin Tuplok, magtago ka na. yun ang gagawin natin. So, ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ba kung anong malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba? So, of course, from my point of view, kung from his point of view, he thinks valid yung accusation, then I'll respect that. But from my point of view, it's malicious because nga hindi ko alam kung
ano exactly at bakit ganun ang accusation. Samantala, sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na ipauubayan na nila sa Office of the Ombudsman ang investigasyon kaugnay ng Money Ghost Project sa Taguig City. Anya, hindi na makikialam ang kanyang komite sa isinampan ni Lacson sa Ombudsman. Yung kay Senator Ping po, choice niya po yun. Alam nga ba naman, agawin ho namin sa Ombudsman, nasa Ombudsman na po yun. So, hindi ho kami papakialaman ho namin. Oh, sabi niya, wag na natin pakialaman yan. Kay Boying na lang yan. At kay Ping Lacson. Wag niyo na akong idadamay. Tahimik na lang tayo. Maraming problema. Eh ngayon, hinahabol ng karma itong si Mang Kanor. Eh dahil nga, baha-baha na naman, galit na galit ang taong bayan. Eh dahil nga, hanggang tao na naman ang baha. Hindi na pinansin ng flood control ng pag-iimbestiga. Makulong lang si Marcoleta. At yung mga tinatawag na Brave Marines, tinatakot. Yung 4 bumaliktad. Binayaran di umano ng 20 to 25 billion. Kaya, tapos na. Kalimutan na natin yan. Next naman, BRC chairman. Nako, paglabas si Marcoleta. Aburido, taranta ka dyan. Tignan natin. Manginginig yung bunbunan mo dyan. Paglabas si Marcoleta, magugulat ka na lang. Eh sabi nga nung sa Biblia, kung ano ang itatanim mo, kung ano ang ginawa mo sa lupa, pagbabayaran mo sa takdang panahon. Ala ka, yari, nandyan na si Marcoleta, takbuhan na mga bendalo. Yung kay Senator Ping siguro, baka nagmamadali siya, kaya gusto niyang diretsuhin na po sa Ombudsman. Gayunman, sinabi ni Tulfo na bukas ang Blue Ribbon Committee kung nanaisin nilang imbitahan ang dating alkalde ng Taguig na si Lino Cayetano. O isipin nyo mga kababayan ko, hindi na mapapanood sa TV, hindi na mapapanood kasi diniretso na sa kanyang kumpari. Diniretso na kay Boying para ayos na yan. Siyempre, wala na magagawa kung ano sinabi nung nandun sa taas si Boying. Ay, kulong yan si Cayetano, tapos ng laban. Ganyan ang ginawa nila kay Marcoleta. Yawa na. Makikipagpulong din umano siya kay Senator Lacson kaugnay ng mga dokumentong maaaring isumite sa komite. Samantala, ibinunyag pa ni Senator Erwin na may mga senador umano sa minority bloc na humaharang sa nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na linggo kaugnay ng mga iniimbestigang maanumalyang proyekto. O isipin nyo, minority pa daw ang humaharang. Ang galing din ni Erwin Tuplok Mang Budol, Alam nyo, nung panahon nito, nung mga vlogger pa ito, nasa radio commentator pa, binabanatan si Lenny. Talagang gusto pa niyang sapakin, gusto niyang ingud-ngud ang muka ni Lenny. Pero ngayon mga kababayan, gusto na niyang maging katandem sa 2028. Lalabanan daw si Sara. Sila daw ang makakapagpataob sa bangka ni Sara. Ay nako, Erwin Tuplok, kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo sa ginawa mo. Ikaw, kain suka, kain tae. Kung saan yung makakain, doon ka. Kung saan yung masisip-sip, doon ka. Dati binabanatan mo si Manang Lenny. Sinasabayhan mo ng masasamang salita. Ganon din si Kiko, binabanatan mo. Si Trillanes, si Hontiveros, kung ano-anong masasama ang ginagawa mo. Na sinasabi mo pa, ingungud-ngud mo ang muka. Diba, ganyan din ang sinabi mo kay Marcoleta. Baka pagdating ng panahon, sisip-sip ka din kay Marcoleta. Pag ito, naging vice presidente, naging presidente, magtago ka na. Yan ang sabi ng mga kababayan natin. Actually po, ang humaharang, to tell you the truth, honestly po, yung kabila It's not us po sa majority. O isipin nyo, minority na daw ang humaharang. Bobo!
Di ba mga kababayan? Sinungaling! Hestas Barabas! O, yan ang sinasabi ng mga tao. Isinusuka itong tuplok na ito. Magaling sa away mag-asawa mga kabit-kabit ni Kapitan at mga seaman. Nag-away na vlogger, mga chismosa sa kanto, mga tendera, pinapakilaman ang buhay, kung ano-ano. Diyan kayo magaling. Yung mga pakilaman ang buhay ng iba pero sa national issue na pagnanakaw. Kayo naman ang mga sangkot, halaka. Nakipagtandem pa sa mga kupal na mga buhaya. Di ba ganyan ginagawa mo dati? Erwin Tuplok? O ayan, kain tae, sabi ni Susan Galotera. I will not name names po, pero the truth of the matter is, in real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na wag na hutapin ituloy yung Blue Ribbon. And I was saying, kung ganon, dapat kayo magsabi niyan. I mean, kayo yung inudyok-udyok niyo itong leadership ni Senator Win, pati ako, sasabihin nyo, tinatago namin yung Para sa Diyos at O, tignan nyo mga kami, sobrang kapal ng muka. Minority na raw ang humaharang sa flood control, mga kupal. Sinong niloloko nyo? Ito naman si Topacio. Pakinggan natin paano bumanat ito. Kahit anong gawin nyong pag-divert, pagliko ng atensyon ng mga taong bayan, nagagawin yung puro impeachment pagdating ng bagyo, ipapaalala sa ating mga taong bayan ang trilyon na ninakaw nyo dyan sa flood control. O ano nangyari ngayon? Di ba walang impeachment dahil sa baha. O, di ba? O, di naalala nyo, bago puro impeachment kayo. Grabe. At saka ang dami namatayo ng malungkot. Opo. Oo, di ba isang rider? Yes. Nahulugan ba ng puno o poste? Ano bang... Sabi, puno. Kaya O, tignan nyo mga kababayan. lang nung makalipas, Pinagtawanan mo yung nahulugan ng poste. Kayo naman, ang sama ng ugali nito. hindi po, nagulat lang ako una puno, tas maya-maya, nagbago, naging halaman. Ano ba talaga yon? Yun lang naman yun. But anyway, May nalunod, di ba? Oo, opo. Sa La Union. opo, yan. Sa Alaminos City. Oh. Merong natabunan sa La Trinidad, Benguet. Yes, totoo po yan. Merong nabagsakan ng mga bato. Grabe, Saan ba? Sa Rodriguez Rizal ba? Napakarami Grabe po. O, isipin nyo, puro baha na mga kababayan. Talaga naman abala sa politika. Baha ang problema. Nako po. Matindi itong pasabog ni Topacio. Yari kayo dito. Lahat ng mga buhaya magsilabasan. Diba? Wala kayong ginagawa. Puro ayuda. Anong gagawin sa ayuda? Kakalimutan na naman ng flood control. Sasabihin nyo, minority na humaharang, mga Hestas Barabas! Okay po, yan lamang ating bahagi mga kababayan. Shoutout sa inyong lahat. Salamat po. At sana ipanalangin natin na si Senador Marcoleta ngayon makakalaya na. Yan yung bali-balita. Di natin alam kung totoo. Chismis ba ito? Mga kababayan, na lalaya talaga si Marcoleta. Gugulatin ang Senado at susupalpalin si Ping Lacson at itong mga Bendalo at itong si Erwin Tuplok. Anong masasabi nyo? Mabuhay mga kababayan. Sana mag-ingat yung mga kababayan natin. Huwag kayong magpapabudol sa 20 pesos sa bigas at mga ayuda. Isampal nyo sa mga mukha nila. Ang mga ayuda na yan. Tapos manghihirit na naman kayo ng panibagong budget, mga kupal. Yan ang sabi ng mga tao. Salamat po. Subscribe na po at i-follow ang ating FB, The Wonders Philippines. Mabuhay!